Paano nga ba gumawa ng GCash account online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napaka-importante na meron kang GCash account kasi karamihan ngayon ng mga transaction ay pwede nang gawin via GCash. Halimbawa, magpapadala ka ng pera sa bangko or ibang GCash wallet or kahit ibang wallet pa katulad ng Maya, Coins at marami pang iba. Pwedeng-pwede yan sa GCash. Pwede ka na rin mag-load. Hindi mo na kailangan lumabas, magpa-load sa tindahan. Gamit lang ang GCash account mo, pwedeng-pwede na yan gawin dito. At pwede ka rin mag-invest, mag-order, at mag-avail ng mga promo dito sa GCash. So tara, mag-sign in na tayo. Unang-una, gamit ang cellphone ninyo, pumunta muna sa Play Store or sa App Store. At pumunta rito sa search na button, i-search ang GCash katulad nito. Tap mo yung install, at i-open mo lang. Ang una mong gagawin ay dapat meron ka ng phone number. Yung phone number na yun yung nakalink sa GCash wallet mo. So kung magpapadala man sa'yo ng pera sa GCash account mo, yung phone number yung ibibigay mo. I-okay ko lang to. Allow natin lahat. At i-enter na dito yung cellphone number mo sa GCash. Halimbawa, ito. I-tap ang next. At yung phone number na ginamit mo kanina, yun din yung makaka-receive ng OTP. Gusto lang malaman ng GCash kung yung ginagamit mo bang phone number. Ito na nga yung new message. Ito na yung OTP. Gamitin lang natin to. At yung OTP nga pala, hindi dapat to binibigay sa ibang tao. Kayo lang yung gagamit nito. Dahil nagkakaroon ako ng error, ni-resend ko na lang yung authentication code. So pag ganun din yung nangyayari sa inyo, resend nyo lang ulit. At hintayin ang panibagong code katulad nito. At ito na nga ulit yung OTP. I-enter lang natin to ulit. Okay na? New account ang pipiliin natin. Yung pangalawa, yung recover account, para to doon sa mga may dati ng GCash account. It's either hindi na nila magamit yung luma nilang SIM or yung phone number, or di naman kaya nagagamit pa rin nila yung phone number na yun. Yun nga lang, gusto nilang ilipat yung GCash account sa panibagong number. Pwede mong piliin yung recover account para dyan. Tayo, new account tayo. And then, ilagay lang dito yung birth date o kung kailan ka pinanganak. Tap ko tong okay. Are you a Filipino or meron nga bang Philippine dual citizenship? Kung oo, i-tap ang yes. Kung no naman, ganito yung mangyayari. Mag-proceed pa rin sa next step, kailangan i-provide itong information na to. Kapag naman Filipino, tap lang natin to. Ganon din yung mangyayari. Hingan din tayo ng mga information. So, sa first name, enter ko lang dito. And then, sa middle name, kung wala kayong middle name, lalo sa birth certificate ninyo, i-check nyo lang tong I do not have a middle name. Pero sa akin, meron naman. So, enter ko na lang siya dito. And then, yung last name o yung apelido. Email address. Magagamit tong email address lalo kung manghihingi kayo ng transaction records o yung mga notification o update mula sa GCash, ipapadala yon kung hindi sa text, sa email. So, i-make sure nyo na active yung email address, na-open ninyo at nakaka-receive din ng mga email na padala. So, enter ko lang dito yung email address. Nationality, Filipino. Next naman ay main source of funds o saan nanggagaling yung pera ninyo o yung funds nga ninyo. Pwedeng allowance, pension, pwedeng cash on hand, pwedeng inheritance, investment, personal savings, pwede rin namang salary. Halimbawa, ito yung piliin natin. Current address naman o kung saan ka ngayon nakatira. Province muna, halimbawa ito. And then, piliin lang din natin. Yung permanent address, may pagkakataon kasi na iba pa yung permanent sa present. Sa akin, pareho lang. So, nakopya na siya dito. At para sa last question, yung referral code, napapansin ko dun sa mismong GCash app, parang wala na siyang referral code mismo. Meron yung mga refer sa job, yung mga earn money ng GCash, pero yung mismong app na registration, parang wala na. So, skip ko na tong part na to, tap ko na yung next. I-review kung tama lahat ng info na nakikita dito. Sa source of funds, parang walang nakalagay, but parang please select. Pero hayaan ko na lang siya. Double check ko lang kung nalagyan ko ba lahat ng info. Meron naman. Ito, source of funds. So, balik tayo. Tap ko yung next. Okay na ako. Na-review ko na yung previous page. Tap ko na tong confirm ulit. This time, mag-set na tayo ng MPIN. Ito na yung third step at final step na din. Halimbawa, yung tinype ko, kailangan mag-match siya.
pwede nyo ring i-tap yung eye icon para makita kung tama o ito talaga yung gusto nyong PIN. Ito rin nga pala yung gagamitin yung pang login sa GCash app. And then, check ko tong I agree sa terms and conditions. Pwede nyo basahin yung terms and conditions bago mag-proceed. Pero sa akin, okay na. Tap ko na tong confirm. And nakapag-register na tayo. Meron din tayong ma-receive na text from GCash confirming this registration na ginawa natin. Ito nga pala yung text na yon. Register ko na tong phone na to. Ibig sabihin, ito yung phone number o yung phone pala na device na gagamitin ko pang GCash. Isang device lang kasi o isang phone lang ang pwedeng umaccess sa isang GCash account. Ito ulit yung OTP. At i-enter ko lang siya dito. Tap ko yung submit. Congratulations! And then go to dashboard na. Diretso na tayo dito. Verify now to access all features para magkaroon ng 100,000 limit at access to send money. Siya nga pala, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video para mas mapalaki pa yung limit mo, pwedeng up to 500,000 or pwedeng 1 million pa. At ito nga rin pala, isa pang text na na-receive natin about sa confirmation ng account secure. Also, yung register natin ay GCash Basic. Wala ka pa ng ibang mga transaction or features katulad ng pagbayad ng bills, scan to pay. Mananatiling active ito ng 12 months. Kapag hindi mo verify yung account after 12 months, possible na hindi mo magamit yung GCash. Ito rin yung mananatiling limit mo habang GCash Basic ka pa lang. 10,000 limit para sa wallet mo. 5,000 lang yung pwede mong ma-receive. At 5,000 lang din yung pwede mong ipadala outside GCash account or ipambayad na rin online. Go to dashboard tayo. Remind me later. And ito pa lang yung basic account. Pwede ka nga rin palang mag-open ng iba pang account sa GCash. Bank account na to, pwedeng BPI, CIMB na mas malaki interest rate o pwedeng lumago yung pera mo habang doon nakatago o doon nakaipon. Pwede na natin i-verify yung account. Tap ko tong profile. Balik lang tayo sa profile limits. Close ko lang to. At ito yung wallet limit natin. Katulad na sabi ko, 10,000 lang yung pwede maging laman ng wallet natin. Yung outgoing transaction, ang monthly outgoing limit ay 5,000 maging monthly incoming limit. Ito rin yung nakita natin kanina. Transaction history, wala pang laman. Pero just in case na gumawa na kayo ng transaction, halimbawa nag-scan to pay na kayo, nagpadala kayo ng pera, nag-load kayo, o naka-receive kayo ng perang padala, dito yun makikita. At para nga may enable na yung iba't ibang mga features, pwede na natin i-verify yung account. At pwede nyo nang gawin yan or pwede nyo nang i-check itong video sa baba kung paano nga ba ma-verify at magamit na yung iba't ibang mga features o basically lahat ng features na in-offer ng GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next. Bye-bye!